Hindi na ho kaya ng walang salapin. Noon pong 2014, si Ken at si Beski ay nakarinig ng tawag mula sa ating Diyos na iwanan yung kanilang safe at comfort na lugar sa San Francisco, California. Ang narinig nilang tawag sa kanila ng Diyos ay mag-minister sa mga mahihirap na tao doon sa lugar ng Batangas. Si Ken ay isang engineer at isang entrepreneur. At nung mga panahon na yon, siya ay naglilingkod na sa isang simbahan sa California. Si Beski ay katrabaho ko sa isang malaking technology consulting firm sa mundo. Si Beski, sa aming industriya, ay tinatawag namin na superstar. Siya ay magaling doon sa kanyang ginagawa. At dahil dito, ay malimit siya na napopromote. At dahil din dito, nakakuha siya ng promotion at nagkaroon siya ng opportunity na ma-assign ng matagal sa California. At meron siyang pagkakataon na maging US citizen, siya at yung kanyang pamilya. Si Beski, mahal siya ng aming kliyente sa California. Yung kanyang mga anak, masasaya doon sa US. Siya at saka si Ken, para silang mga big brother at sister doon sa aming mga katrabaho na naka-assign din sa California, na nung mga panahon na yon ay madami din naman. Kung kaya nagulat kami lahat nung sinabi sa amin ni Beski na magre-resign na siya. Iiwan niya ang US at babalik sa Pilipinas. Hindi lang yon. Iiwanan ni Beski ang isang malaking pera, no, dahil may mga stocks na magbe-vest lamang kapag siya ay naka5 taon dun sa kanyang promotion. Pero si Beski at si Ken, iniwanan nila ang lahat ng ito. Ang sabi niya, maliwanag daw sa kanilang dalawa ni Ken na merong pinapagawa sa kanila sa Batangas. Pagdating sa Batangas, nag-isip sila na bumili ng lupa. So naghanap sila. At meron silang nakita na isang lupa na perfect, no? Punong-puno ng potential. At ito rin ay very wise na investment kasi ito ay nakalagay doon sa isang lugar na malapit ng i-develop. Pero, nagkaroon ng problema yung titulo. So, hindi natuloy yung pagbili nila ng lupa. Sa halip, ang ipinakita sa kanila ng Diyos ay isang lupa na naandoon sa pinakamalayong lugar ng Batangas. Mahirap yung mga tao na nakatira doon sa lugar. Walang kuryente, walang tubig. Merong makipot na kalsada na laging putik pag umuulan. Subalit, sabi ni Ken at Beski, dito tayo dinala ng Diyos, dito tayo pupunta. Nanirahan sila Beski katulad kung paano namumuhay yung kanilang mga kapitbahay. Umaasa sila doon sa mga tanim at saka doon sa mga hayop na kanilang inaalagaan. Unti-unti, napalapit sila sa kanilang mga kapitbahay. Sa simula, nagsusponsor sila Beski ng feeding programs. Nagtuturo sila doon sa mga magsasaka kung paano ba yung modern way of farming at saka kung paano i-market yung kanilang mga paninda. Yung katiwala nila Beski, merong 3 anak, mga 13 to 16 years old. Pero hindi sila marunong magbasa. Hindi sila pumasok ng school dahil malayo yung kanilang tirahan. Tuwing Sabado, tinatsaga ni Beski at Ken na turuang magbasa yung 3 bata. Nabalitaan ito ng iba nilang kapitbahay. At pinadala ng kanilang mga kapitbahay kahit na yung maliliit na anak nila kina Beski para mag-aral. Habang dumadami yung mga bata,
dumadami din yung mga kailangan nila Beski, mga materyales sa pag-aaral at saka yung lugar. Pero habang binabasa ni Beski at ni Ken yung Biblia, naging maliwanag sa kanila na ang puso ng Diyos ay para dito sa mga batang mahihirap at doon sa kanilang pamilya. Kaya nanalangin sila at kumilos ng may pananampalataya na ang Diyos ay mabuti. Hindi sila humingi ng pera kahit kanino, maliban sa Diyos. Dahil ang kawikain nila, hiningi na namin ito sa Diyos. Kung hindi ito ibibigay ng Diyos, sino pa ang pwedeng magbigay? Ang kwento ni Beski, bigla-bigla na lang daw pag meron silang pangangailangan, may dumarating na support. At yung suporta na nakukuha nila, lagi daw sakto kung ano yung kanilang pangangailangan. Dito nagsimula yung School with No Walls. Yung School with No Walls ay, kaya siya with no walls kasi yung nakita natin kanina, lang siya, parang kubo lang siya na walang walls. At dito nag-aaral yung mga bata. Nahihirapan sila dahil kulang na yung mga upuan. Yung kanilang mga kapitbahay nag-donate ng mga kawayan at ginawa nilang upuan. Nahihirapan sila na yung mga gamit kunin mula sa bahay nila papunta dun sa School with No Walls. Yung isang kapitbahay nag-donate ng container, yung container van. At yun yung ginawa nilang storage at ginawa nilang mini library. Ngayon, hindi lang si Beski at si Ken yung nagtuturo. Marami nang nag-volunteer doon sa School with No Walls. Dumadami din yung mga bata, kaya nagkaroon sila ng problema. Ang problema, CR. Kasi walang CR doon sa lugar at humahaba yung kanilang mga session. Ang kwento ni Beski, bigla-bigla na lang daw may tumawag sa kanya na kaibigan niya na matagal na niyang hindi nakikita o nakakausap at nagsabi na sasagutin niya na yung CR. Sabi ni Beski, yung school pwede na with no walls, pero yung CR hindi daw pwede na with no walls. Ang Diyos, mga kapatid, ay mabuti, di ba? Amen. Ang Diyos natin, siya ay tapat. Ang Diyos natin ay generous. Malimit, mga kapatid, pag may mga ganitong kwento, tinitingnan natin yung mga nakaka-receive ng mga gifts. Di ba? Yung kanilang faith at yung kanilang pananampalataya. Pero sa umagang ito, ay nais kong bigyan natin ng pansin yung mga tao na nagbibigay. Sino ba sila? At ano ba yung nag-udyok sa kanila para gawin yung kanilang ginawa? Yes, humingi ng provision si Beskis at Ken sa Diyos. Pero hindi kaya nung unang panahon na bigla na lang may lumabas na mana sa ilang. O kaya ay bigla na lang nagkaroon ng langit at lupa at mga halaman. Gumamit ang Diyos ng mga tao, ng mga ordinaryong magsasaka, mga ordinaryong empleyado, at ordinaryong mga pamilya. Bakit kusa nilang sinakripisyo yung kanilang mga pag-aari at ang kanilang kayamanan? At kagaya ng bayan ng Diyos sa loob ng maraming panahon, yung kanilang mga pinaghirapan at tinatanggap, para sa kapakanan ng mga taong hindi nila kilala. At mga kapatid, bakit hanggang ngayon, malimit, nagdududa pa rin tayo na ang Diyos natin ay sapat? Kung kasama namin kayo nung last few weeks, alam niyo na tayo ay nasa huling bahagi na ng 1 Corinthians ng sulat ni Pablo. At dito sa series na ito, ay pinag-usapan natin yung ibang mga problema ng simbahan sa Corinto. No? At nagbigay si Paul ng ilang mga practical na applications kung paano isosolve itong mga problema na ito.
yung church governance, yung sexual immorality, spiritual gifts, yung resurrection, at iba pang mga practical na bagay katulad ng pag-aasawa, pagkain doon sa mga sacrifice to idols, at yung mga proper conduct habang nagsisimba. Ngayong pong umagang ito, ay pagpapatuloy natin at tatapusin natin yung serye ng 1 Corinthians. At pag-uusapan natin yung isang practical na bagay na malapit sa puso ni Paul. Ito yung binasa natin kaninang umaga. Ito rin yung favorite topic natin dito sa church na gustong-gusto nating pag-usapan. Ito yung topic na pinagpe-pray natin na sana pag meron tayong invite na bisita, hindi ito yung pag-usapan ng pastor. Ito yung topic tungkol sa generosity at pagiging bukas palad. Maraming uri o anyo yung pagiging bukas palad. Pwedeng ito ay paglilingkod, pagbibigay ng ating sarili, ng ating oras, at ng ating mga relasyon. Pero ngayong umaga, ay pag-uusapan natin yung pagiging bukas palad sa ating pera. Dahil yung pera, ito ay isang bagay na lahat tayo ay meron. Tama ba? Lahat tayo gusto natin to. At tila ba, ito yung nagpapatakbo sa ating mundo. Kaya importante mga kapatid, na bilang mga disipulo ni Jesus, ay maunawaan natin at maintindihan natin kung paano ba tayo dapat makipag-engage at makipagtuon sa ating mga pera. Lalong-lalo na sa panahong ito. Dahil sa aking palagay, ang ninanais ni Jesus na tayo ay maging isang komunidad na kontento sa gitna ng isang kulturang ang kaligayahan ay nakukuha sa pagtutok at sa pagkuha ng pera. At gagawin natin to sa pamamagitan ng pagiging bukas palad o ng generosity. Pag-aaralan natin ng ilang mga prinsipyo sa Biblia tungkol sa generosity. Simulan natin sa simula at lagi namang in the beginning. Sa unang pages ng Biblia, ay makikita natin na nilikha ng Diyos ang buong universe. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, hiniwalay ang liwanag sa dilim, nagkaroon ng langit at ng lupa, nagkaroon ng dagat, ng araw, ng buwan at bituin, mga hayop sa dagat, sa langit at saka sa lupa. At sa kalagitnaan ng lahat ng magagandang bagay na ito, nilikha ng Diyos ang tao. Ang Diyos, hindi niya tayo kailangan. Pero ang Diyos, gusto niya tayo. God doesn't need us, but He really wants us. And so, tayong mga tao ay nag-exist dahilan sa desire at generosity ng ating Diyos. And this is the first principle. At its very best, our generosity is only ever a response to God's generosity. Sa pinakamabuti nating pagkilos, ang ating pagiging bukas palad ay bunga lamang ng pagiging bukas palad ng ating Diyos. Si Apostle John, sinabi niya to. Ang sabi niya, we love because He first loved us. Ibig sabihin mga kapatid, hindi tayo pwedeng umibig, and generosity is love. Hindi tayo pwedeng maging generous, di ba? Kung hindi unang naging generous ang Diyos sa atin. Kung ano yung source ng generosity at pag-ibig na nanggagaling sa atin, lahat yan ay nanggagaling sa Diyos. Lahat yan ay nagsisimula sa pagmamahal ng Diyos sa atin. So in the beginning,
everything was heaven. Masaya ang Diyos sa relasyon niya sa tao, ang tao masaya sa relasyon ng Diyos. Subalit hindi ito tumagal. Isang araw, yung mga unang tao na binigyan ng Diyos mula sa kanyang overflowing generosity, sa halip na umasa sa generosity ng Diyos, ay nag-decide na tutugunan nila yung kanilang pangangailangan sa pamamagitan ng sarili nilang paraan. Yung mga tao nag-decide, yung kayang gawin ng Diyos, ako na lang ang gagawa para sa aking sarili. At ito ay tinatawag nating kasalanan. Ito yung pinaka-old definition ng sin. Sin is to meet my own needs, my own way. Ako ang magmi-meet. It's important, itong definition na ito, dahil dito, makikita natin yung intention. Diba? Ano yung intention? Ako na lang, kesa manggaling sa Diyos. And in generosity, sa pagiging bukas palad, intention is at the center. It is at the heart of generosity. Ito yung secret sauce. Ito yung nagpapasarap sa pagiging bukas palad. What is your intention for giving? For being generous? Paalala nga sa akin ni Kuya Tony, sabi niya, you can give without loving, but you cannot love without giving. If your intention is to love, give. Naalala ko a few years back, dito sa church, we have this magandang celebration. Hindi ko na maalala kung first, 7 days of purpose or yung basta meron tayong event dito sa church. May kainan, masaya, may libreng t-shirt, may libreng mug. Merong matandang pulube na pumunta sa ating church at nakita ko. Binigyan ko ng 100 pesos para umalis na siya kagad. My intention was fear. I did not give because of love. Nahiya ako sa Diyos. In generosity, yung intention is important. Ano ba yung intention nyo? Bakit kayo nagbibigay? Importante din na maintindihan natin na kahit nagkasala yung mga unang mga tao, yung generosity ng Diyos ay hindi nawala. Okay? Ang nawala ay yung kakayanan ng tao na makatanggap ng generosity ng Diyos. Pero yung generosity ng Diyos ay hindi nawala. Dahil ito din yung gagamitin ng Diyos at gagawin niya upang iligtas yung mga baluktot at sirasirang mga bagay na nasa puso ng tao. Generosity pa din ang susi ng Diyos para ayusin yung ating buhay. Sa mga susunod na bahagi ng Biblia, sa Genesis, makikita natin si Abraham, ang storya ni Abraham at saka ni Sarah. Diba? Tinawag sila ng Panginoon at sinabi sa kanila ng Panginoon na kayo ay aking pagpapalain at yung aking blessing ay pagpapalain ko rin yung ibang mga tao dahil sa inyo. At ito yung pangalawang prinsipyo ng generosity. Tayo, ikaw at ako, ay pinagpala upang maging pagpapala. You and I are blessed in order to bless. Ang ibig sabihin, binigyan tayo ng Diyos para tayo ay magbigay ng mga bagay na galing sa Diyos. Kaya mga kapatid, yung ating lugar, yung imus, yung ating mga relationships, yung ating simbahan,
ay dapat namamayagpag dahilan sa ating generosity. Kaya ba nating sabihin yan? Na yung imos na mamayagpag, di ba? Nagiging maayos at nagiging parang langit dahil sa generosity ng All Generations Church. Sa Old Testament, pinakita nila ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng tithes, ng ikapu. Di ba? Yung 10%. So, ang mga tao, binibigay nila yung 10% ng kanilang kinikita, ng kanilang inaani, binabalik nila para sa Diyos at para makita ng lahat ng nations, ng lahat ng kanilang mga bansa, na ang lahat ay provision ng Diyos, kaya ito ay ibabalik natin sa Diyos. Sa New Testament, ang kanilang paniniwala ay naging iba. Di ba? Hindi na mention yung tithes, pero sa New Testament, hindi lang 10% yung binibigay ng mga naunang mga Kristiyano o ng mga naunang simbahan, kung hindi higit pa. Makikita natin na yung puso ng Diyos para sa generosity ay hindi nagbabago simula ng Old Testament hanggang sa New Testament at hanggang sa mga panahon ngayon. Ang Diyos ay talagang nag-aalalay at nag-iintindi kung paano yung mga kanyang mga tao ay humaharap at gumagamit ng pera at kayamanan. Bakit? Bakit kaya? Sa aking palagay, ayon sa mga authors ng scriptures, ang pagkakaroon ng pera at ng mga bagay ay hindi mali. So, ang pagkakaroon ng pera at ng mga bagay ay hindi mali. Subalit ito ay posibleng makasama. Yung pera ay maaaring gamitin para sa ikabubuti at ikagagaling ng mga tao. Subalit ito din ay maaaring gamitin para i-corrupt at sirain yung ating mga buhay. Kung kaya't yung generosity, yung pagiging generous natin, ay pinapaalala niya kung kanino yung ating katapatan. Okay? Kanino ba tayo? Nasaan yung ating allegiance? Hindi tayo nagiging generous para makuha natin yung atensyon ng Diyos. Hindi tayo nagiging generous para makuha natin yung pabor ng Diyos. Hindi tayo kumikita kapag tayo ay nagbibigay sa Diyos. Ang ating Panginoon, big deal sa Kanya yan. Ang importante sa Diyos, ang pinaka-importante sa Diyos, ay kung ano ang nangyayari sa ating puso. Sa Matthew, sinabi niya na hindi lang yung adultery ang kasalanan, di ba? Yung mag-isip ka lang, kasalanan na. Di ba? Yung intention. Sabi niya, hindi lang yung pagpatay ang mahalaga. Kung hindi, pati yung maisipan mo lang na mapuot ka doon sa yung kapatid o sa ibang tao ay kasalanan na. Dahil laging pinapakita sa atin ng Diyos na yung puso, di ba? Yung puso ang tinitingnan niya. Ang Diyos, hindi niya kailangan yung ating pera. Hindi niya kailangan yung ating oras. Hindi niya kailangan yung ating effort. At hindi niya kailangan kung anuman meron tayo. Ang importante sa Diyos, yung ating puso. Ang importante sa Diyos, yung ating puso. Pero yung pera, gusto din ng pera yung ating puso. Para kay Jesus, yung relationship natin sa pera ay matter of life and death. Si Jesus, sa lahat ng mga kanyang teachings at kanyang mga parables, diba? 1/3, lahat may sinasabi tungkol sa pera.
40% daw ng parables ni Jesus Christ ay patungkol sa pera. Ganyan ka-importante kay Jesus ang pera. Hindi yung pera. Yung konsepto ng pera, kung paano tayo gagamit at paano natin makikitungo sa pera. Dahil kay Jesus, yung pera ay isang form lang ng power. Ang pera ay parang kapangyarihan. At si Jesus, ano sa kanya ang kapangyarihan? Diyos, nagkatawang tao, naging alipin. Ang example ni Jesus Christ ay hindi tungkol sa kapangyarihan, kundi patungkol sa isang alipin. Tingnan natin yung mga ilang example sa Bible. Sa Matthew 5:7, ay makikita natin doon ang mga storya kung saan sinasabi ni Jesus na yung atin daw mga kayamanan, sa halip na dapat nasa lupa, ay tingnan natin, ay dapat nagsasave tayo ng treasure sa heaven. At sinasabi niya pa na hindi daw natin kayang mag-serve ng dalawang masters. Magagalit ka doon sa isa at mamahalin mo yung isa. Magiging devoted ka doon sa isang master mo or i-despise mo yung isa. Hindi pala or. Ang ibig sabihin mga kapatid, ikaw at ako, hindi tayo pwedeng magserbisyo sa pera at saka sa Diyos. You cannot serve both money and God. Kailangan yung pumili. Yung pera at saka yung Diyos, pareho siya nagde-demand ng ating worship. Pero hindi nila pwedeng i-share at paghatian yung ating puso. Isa lang yung pwede nating paupuin. Sa Matthew 22, mayroong mga teachers ng scriptures nakausap si Jesus. At tinatry nila na itrap si Jesus. No? Sabi nila, ito yung patungkol sa tax. Sabi nila, sino ba yung dapat bang bayaran natin itong unjust na tax na ito? Kasi nung mga panahon na yon, may tax from the government na parang unfair. No? Ayaw nilang bayaran. At tinatanong nila si Jesus, sabi nila, dapat ba tayong magbayad dito sa tax na ito kahit hindi ito just at hindi fair? Ang ginawa ni Jesus, sabi, kumuha siya ng pera, ng coin. Di ba? At tinaas niya at sinabi niya, sino daw ba yung nakalagay doon sa coin? Kaninong mukha ba daw yung nakalagay sa coin? Sabi nila, si Caesar. Di ba? Sa panahon natin, sino ba nakalagay sa pera natin? Di ba? Yung mga presidente, yung mga bayani, di ba? So nire-represent niya yung government. Ang sabi ni Jesus, ibigay nyo kay Caesar yung para kay Caesar at ibigay nyo sa Diyos yung para sa Diyos. So minsan ini-interpret natin to na para bang sinasabi natin na hindi, magbigay ka sa government, magbigay ka rin sa Diyos. Pero ito mga kapatid ay isang talinghaga na binigay sa atin ni Jesus. Sinong imahe ang nakalagay doon sa coin? Si Caesar. Na para bang sinasabi ng Diyos, yang mga pera na yan, ibalik nyo na lahat yan kay Caesar. Wala akong pakialam. Ibalik nyo na kay Caesar yung pera. Pero mga kapatid, sino ang imahe ng Diyos? Sino ang nilikha ng Diyos sa imahe niya? Tayo. Sabi nga, yung mga pera, ibigay nyo na kay Caesar. Pero kayong mga tao, sa akin kayo. Ganyan tayo kamahal ni Jesus. Meron ding isang storya
patungkol sa isang mayamang lalaki na pumunta kay Jesus. At tinanong siya, paano ba daw siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Unfortunately, si Jesus, pag nagbibigay ng sagot, hindi naman straightforward, hindi yes or no, di ba? Si Jesus laging may talimhaga o proseso o procedure yung binibigay niya. Ang sabi ni Jesus, sundin mo yung batas. Diba? Sabi, anong batas ba? Sinabi ni Jesus kung ano yun. Sabi ng lalaki, sinunod ko naman yung mga yan eh. Pero nag-backtrack yung lalaki, baka hindi ko pa nga nasusunod sa lahat, di ba? Ano pa kaya yung kulang na hindi ko nagagawa? So tinanong niya uli si Jesus, sabi niya, what do I still lack? Ano pa ba yung kulang sa akin? Ito mga kapatid, pag sinabi niyong kulang, ang ibig sabihin, yung mayamang lalaki, ang purpose o yung goal niya sa buhay ay mag-acquire. Kumuha ng kumuha. Diba? Kaya nga kulang eh. Kasi meron pa siyang hindi nakukuha. Ito ay foreign sa ating Panginoong Hesus. Dahil ang ating Panginoong Hesus, it's not about the accumulation of wealth. It's about divesting wealth. Diba? Laging palabas ang ating Panginoon. Kaya nung sinabi ni Jesus sa lalaki na, ipagbili mo ang lahat ng iyong kayamanan at ibigay mo sa mahihirap, pagkatapos sumunod ka sa akin. Yung lalaki, dali-daling umalis ng malungkot. Dito ko ipinapakita sa atin, mga kapatid, kung paanong yung pera ay pinakamadaling sandata ng ating kaaway para tayo ilayo sa harapan ng ating Diyos. Gaano kadali na gamitin yung pera. And I'm sure, minsan iniisip nyo na, hindi, kwento yan para sa mga mayayaman. Di ba? Pero mga kapatid, hindi naman lahat ng tao, lahat ng alagad ni Jesus ay sinabihan niya na ibenta niya ang lahat or ano. Hindi. Sila Peter, may bahay. Di ba? Yung mga ibang apostles, nung mamatay si Jesus Christ, meron silang mga boat na bidalikan nila. So hindi. Ang punto ng storya, mga kapatid, ang punto ng storya ay ang Panginoon, kinakausap niya tayo sa kanyang mga talimhaga sa punto ng ating mga possessions. Ano yung meron tayo? And I don't think na si Jesus ay parang minamak niya yung lalaki. Kung hindi, naaawa siya dito dahil natrap siya ng pera. Dahil yung pera ay isang paraan ng kaaway para manhidin yung ating mga sarili na para bang sinasabi niya na sapat, okay ka naman. May pera ka, masaya ka naman. So okay na yan. At dahil ang pera ay maaari ding maging dahilan upang tayo ay maging manhid para sa pangangailangan ng iba. Ang kaharian ng Diyos ay hindi para sa mga full or satisfied. Ang kaharian ng Diyos ay para doon sa mga gutom at doon sa mga nauuhaw at doon sa mga may pangangailangan. Dapat maging careful tayo. Naintindihin natin na yung kwento na yon ay para lamang sa taong bayaman. Sa bawat isa sa atin, ako ay naniniwala na kailangang mayroon magbago economically kung sasabihin natin at susundin natin ang turo ni Jesus. May isang author, si Donald Kraybill, ni-stretch niya pa to. Ang sabi niya,
ang conversion daw na walang katumbas na economical change ay hindi totoong conversion. Ang pagiging disipulo ni Jesus na walang kaakibat na pagiging generous at generosity ay hindi totoong conversion. Mga kapatid, hindi naman sa ang pagkakaroon ng pera ay masama. Di ba? Dahil lahat tayo may pera. Kung hindi, lahat tayo may kasalanan na. Ang masama, mga kapatid, ay yung maturity natin. Na tayong mga Kristiyano, minsan hindi tayo matured kung paano natin gamitin itong mga resources na ito. Minsan, sa halip na hawakan natin yung mga pera at gamitin natin to para sa ikabubuti ng iba, sinasamba natin yung pera. Nililipat natin yung ating allegiance mula sa Diyos papunta sa pera. Si Jesus, hindi lang siya nagturo tungkol sa generosity. Kung hindi si Jesus, siya ang modelo ng generosity. At tayo, bilang mga alagad ng Diyos, ay dapat natin siyang tularan, hindi ibang tao. Si Jesus ang model natin. Ang ibig sabihin pala nito, habang pinakikinggan niyo yung mensahe, huwag niyong isipin yung pera ng iba. Ang isipin niyo, yung pera nyo. Diba? Paano ko gagastusin yung pera ko? Kasi minsan merong trap na ang isipin nyo lang. Bakit sila meron, bakit ako wala? Kailangan isipin nyo, ang mensahe na ito ay para sa inyo. Okay. At minsan tinatanong din natin, gaano kalaki ba yung ibibigay ko sa Diyos? Ito yung sumunod na prinsipyo. Yung question of generosity is not how much must I give, but how much do I believe God has given me? Okay. Tanungin ako ng mga anak ko, magkano ba ibibigay natin sa church, diba? It's not about how much, kung hindi, gaano kalaki ba yung paniniwala ko sa binigay sa akin ng Diyos? Ibig sabihin, gagamitin ko yung pera ng malayang malaya, kasing laya sa pagpapalaya sa akin ng Diyos. Medyo mabigat na punto yan, mga kapatid. Di ba? Kung gaano kayo pinalaya ng Diyos, paano ba tayo pinalaya ng Diyos? Yung kanyang buhay, binigay niya para sa atin. Ganyan ba tayo kalaya sa ating pera? Ganyan ba tayo ka-generous sa paggamit ng ating pera? Itong statement na to ay hindi naman to masama, di ba? It's true na minsan hindi tayo nagiging generous dahil hindi tayo naniniwala na bigay sa atin ito ng Diyos. Ang pinaniniwalaan natin, ako naman ang nagpakahirap nito eh. Ako naman yung nag-overtime. Ako naman yung nag-aral. Di ba? Bakit ko ito ibibigay sa iba? O kaya minsan, iisipin natin na, wag ko muna itong ibigay. Pag binigay ko to, wala na akong pera. Paano na bukas? Ang problema, mga kapatid, ay hindi ang statement na yan, hindi yung rephrasing ng statement na yan. Kung hindi sa palagay ko, because of our experience, mayroong mga ibang mga tao na ginagamit itong statement na ito para pilitin yung mga tao na magbigay. Diba? Yung parang, parang kinukonsensya yung mga tao para magbigay. Diba? Magbigay ka ng 100 pesos ngayon. Dahil pag nagbigay ka ng 100, darating yung panahon, yung 100 mo, papalitan ng Diyos at magiging 1,000. Ang prosperity gospel, mga kapatid, ay hindi gospel at hindi ito generosity. Paano natin ito nalalaman?
Dahil ang fruit na pinoproduce ng prosperity gospel ay yung pagde-desire sa mas marami pang bagay, hindi sa pagiging kontento. Nakita niyo yung intention, magbibigay ako para dumami. At ang ating Panginoong Hesus, ang minodel niya ay ang pagiging kontento. Yung prosperity gospel, parang binibuild niya yung kingdom of God sa sarili nating kagustuhan. Sa halip na i-allow natin ang Diyos na magbigay at hayaang ihubog yung ating mga puso. Yung heart posture ng generosity ay hindi lang pagsasabi na I have enough, but God has enough. And He really loves us. Ulitin ko mga kapatid, yung posture ng generosity, kaya natin siyang gawin. Kasi yung ating mentality ay hindi lang sapat yung meron ako. Kung hindi, ang Diyos natin ay sapat, ay enough, at mahal na mahal niya ako. Iba yung shift ng pag-iisip doon eh. Yung pag-iisip na meron akong enough, nakasalalay ka pa rin sa sarili mong kakayanan. Pero pag sinabi mo na dahil enough ang Diyos, yun yung gusto niyang mangyari at dahil mahal niya tayo. Para maging extra na maliwanag mga kapatid, yung pagiging mayaman at saka yung pagiging mahirap ay hindi katangian ng Kristiyano. Ulitin ko. Yung pagiging mayaman at yung pagiging mahirap ay hindi katangian ng isang Kristiyano. Ang virtue o katangian ng isang pagiging Kristiyano ay yung pagiging malaya natin. Pagiging malaya natin sa pagiging alipin ng kayamanan. Yung Christian virtue, yung katangian ng mga Kristiyano, ay tayo ay hindi alipin ng kayamanan. Yan ang Christian virtue. So, yung final principle of generosity today is this. Generosity is a glimpse of God's kingdom. Yung generosity is a glimpse of God's kingdom. Part of our creation mandate, nung sinabi ng Diyos na likhain niya tayo, ninais ng Diyos na tayo ay maghari na kasama ng Diyos. Na tayo ay gumawa ng iba't ibang mga outpost at lugar na para bang ito ay kaharian ng Diyos. Remember the Lord's Prayer? On earth as it is in heaven. Dahil yan yung mandate ng Diyos sa atin. Na habang hinihintay natin yung kanyang pagbabalik, kahit dito sa lupa ay ma-experience na natin yung langit. At ginagawa natin yan sa pamamagitan ng generosity. Ano ba yung itsura ng generosity? We pray and ask God na pagalingin yung isang tao na may sakit dahil alam natin na maaari siyang pagalingin ngayon o kung hindi man ngayon, pagdating ng araw, mawawala na yung sakit niya pagbalik ng ating Panginoong Hesus. Subalit yan, paniniwala lang. Yung mga unang Kristiyano, nagtitake sila ng action. Ang ginagawa ng mga unang Kristiyano, sila ay nagpapatayo ng mga clinics. Sila ay nagpapatayo ng mga ospital para gumaling yung mga tao na kahit dito sa lupa ay ma-experience natin yung pagpapagaling. Pinapanalangin natin na ma-improve yung situation ng mga mahihirap na tao dito sa mundo. Yung mga unang Kristiyano,
Bukod sa pananalangin, nagpatayo sila ng mga paaralan dahil importante sa kanila at alam nila yung education yung makakatulong para umunlad yung bayan. Nagpagawa sila ng mga livelihood projects at nagpagawa sila ng mga cooperatives. Nananalangin tayo na magkaroon ng hustisya at na magkaroon ng reconciliation dito sa mundo. Dahil darating yung panahon na lahat ng mga tribes, lahat ng tongues, at lahat ng nations ay yuyuko at magpupuri sa ating Panginoon na para bang lahat tayo ay mga brothers and sisters. At dahil dito, yung mga unang Kristiyano, nagtayo sila ng mga bahay ampunan. Naghanap sila ng shelter para sa mga mahihirap. Nagtayo sila ng mga legal counsel para doon sa mga inaapi. Ang punto ko mga kapatid, may faith at merong paggawa. We pray, but we also take action. As it is in heaven. When we pray on earth as it is in heaven, we also take action. Sa Santa Clara, Batangas, as it is in heaven, sa lugar ni Besky. Kaya ba nating sabihin, in Imus, as it is in heaven? Sa Sampaguita Village, as it is in heaven. Practice generosity. Ang sabi sa scriptures, yung heaven daw, I think sa Revelation to, yung daan papunta sa heaven, yung heaven ay punong-puno ng ginto at ng iba't ibang klaseng na magagandang mga bato. It's all over the place. So yan yung goal natin, di ba? Gumawa tayo ng mga magagandang structures, ng mga magagandang simbahan na maaganda, may aircon, may LED na high-tech yung mga gamit. Dahil sa heaven, mga gold, di ba? Yung mga magaganda at bago ang nakalagay. Yan ba ang goal natin, mga kapatid? And hopefully, maramdaman nyo na hindi ako naniniwala dyan. Dahil yung mga bagay na iyan ay, dahil yung sinasabi sa Bible na mga ginto at mga mamahaling bato, it doesn't talk about wealth or yung abundance. It talks about provision. Na sa langit, hindi na tayo mangangailangan. Dahil lahat ng kailangan natin, naandoon na. Hindi ibig sabihin, kailangan nating yumaman kasi sa langit, maraming mayayaman na bagay. Kung hindi, sa langit, wala na kayong pangangailangan. Yung concept ng need, wala na. And mga kapatid, I will be honest with you. Itong konsepto na to ay, really, it's a struggle. No? Nagsa-struggle ako and I'm sure, iniisip nyo rin to, di ba? Bibigay mo lahat, gagawin mo lahat, hindi ka na magtatrabaho. But the Bible is clear. Our God is enough. Sapat yung ating Diyos. So to end, I want to extend an invitation. Generosity is about refusing to be enslaved to my money, to trust that the only way that I can actually hold back the worship that my money demands is to give both my money and my worship to God. Kung ayaw niyong maging alipin ng salapi, ang imbitasyon ng Diyos sa atin, ibigay niyo yung generosity niyo, yung inyong mga salapi at ang inyong pagsamba sa ating Diyos. Ang generosity
ay ang ating panghabang buhay na response sa generosity ng ating Diyos. So anong maaaring maging itsura ng pagiging bukas loob sa inyo? Hindi lang pagbibigay ng 1 beses, ng 2 beses, kung hindi maging lifestyle ang pagiging generous. Ang pagsubok na ibigay yung equal na ibinigay sa atin ng Panginoon. Maaari mga kapatid na yung 10% ay masyadong malaki sa inyo. Remember, hindi importante sa Diyos yung pera. Ang importante sa Diyos yung puso nyo. Start somewhere at bigyan nyo ng special attention yung simbahan at yung mahihirap. At maring nagdududa kayo sa pagbigay sa simbahan. That's okay. Start somewhere else. But give special attention to the poor. Give. Practice generosity. Yung pagiging bukas palad ay yung pagbibigay ng lahat ng meron tayo, hindi lang ng ating pera, kundi ng ating buong sarili, ng ating buong buhay, sa nag-iisa at tanging karapat-dapat sa mga ito. At dito ay makakaranas tayo ng isang malalim na kagalakan, mas malalim pa kaysa doon sa naiisip nating posibleng kagalakan na kaya nating hanapin sa ating sarili. Brothers and sisters, I invite you to bow your heads and close your eyes and let us reflect on today's message from the Lord. Mga kapatid, sa pagpunta niyo sa simbahan natin kaninang umaga, nakita niyo ba yung matandang humihingi ng limos sa kalsada? Yung batang kumakatok sa bitana ng inyong sasakyan? Yung tatay na nag-aabang ng jeep dahil pagod na pagod siya at puyat galing siya sa trabaho? Yung pamilya na nakatira doon sa estero? Pagpasok nyo sa church kanina, napansin nyo ba yung kapatid nyo, yung kapatid natin, na tila ba nakatulala at malalim yung iniisip? Yung kapatid natin na dati naman masaya pero ngayon parang malungkot. Ano ang pumipigil sa inyo para gawin na ang all generations ay langit dito sa lupa? Na gawin na ang Imus ay langit dito sa lupa? Na gawing ang Sampaguita Village ay maging langit dito sa lupa? Mga kapatid, ano ang hinihingi sa iyo ng Diyos? Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. I praise the Lord for cleansing me from sin. Fulfill thy word and make me pure within. Fill me with fire where once I
heart with thy great love divine. Take all my will, my passion, self, and pride. I now surrender, Lord, in me abide. I now surrender, Lord, in me abide. I now surrender, Lord, in me abide. Tumayo po tayong lahat. Be on your guard. Stand firm in the faith. Be courageous. Be strong. Do everything in love. The grace of the Lord Jesus be with you. Amen and amen.